of the nation. Naglalakad ang lalaking ito ng masalpok ng motorsiklo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Napuruhan siya sa ulo at isinugod sa ospital. Ayon sa mga pulis, planong magsampa ng reklamo ng pamilya ng biktima sa senior citizen rider na wala pang pahayag. Inirekomenda ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, pero hindi pinagbigyan nito ni Senate President Tito Soto. Itinuturing naman ng customs na smuggled ang ilan sa luxury cars ng mga Diskaya. May report si Marizo Mali. Sa 30 mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, 15 ang nakitaan ng irregularidad ng Bureau of Customs. 8 sa mga ito ang walang import entry records at certificates of payment at pwedeng ituring na smuggled ayon sa customs. 7 ang may import entry documents pero walang certificates of payment. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Ang natitirang 14 na sasakyan, kompleto sa papeles pero sasailalim pa rin sa post-entry audit. May hanggang katapusan ng buwan ang mga Diskaya para ipakita ang hinahanap sa kanilang dokumento. Kung hindi, maglalabas ang customs ng warrant of seizure and detention. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, magkukumply ho kami. Hindi naman isinasantabi ng customs na posibleng may kinalaman sa pagpuslit ng mga sasakyan ang 10 sa kanilang mga tauhan. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? We will have to make even our own people accountable. Ang mga luxury car ng mga Diskaya naungkat sa gitna ng issue ng mga anomalyang flood control projects kung saan contractor ang mga kumpanya ng mga Diskaya. Napag-usapan naman sa House hearing kahapon ang biglang paglobo ng yaman ng mga Diskaya mula 2016. Sabi kahapon ni Curly, gross revenue ang ipinresenta at hindi pa nabawas sa mga halagang iyon ang kanilang puhunan. Paliwanag naman ng kanyang abogado, Yung mga sinasalihan nilang proyekto malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. hindi rin daw sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Taliwas sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senado nitong Lunes. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi sanay sa ganyan. Kahapon, natanong si Curly sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang congressmen at iba pang opisyal ng gobyerno. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kaming nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa Justice Department para irekomenda maging state witness na Diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Soto. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Di ba? Kung tell all Kasi yan, dapat nga, pwede. buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit Saka meron pang mga nagka-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, hindi ko pinirmahan. Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi. Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard project. Napakalabo niyan. Sa isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Sa ilalim ng Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga rekisitos para rito.
pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Pasay City Jail na si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Inilipat si Hernandez doon alinsunod sa inaprubahang motion sa plenaryo ng Senado kanina. Na-cite in contempt noong Lunes si Hernandez dahil sa pagsisinungaling umano sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, umapila si Hernandez na huwag na siyang ibalik sa Senado matapos idawit sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Inilipat sa PNP Custodial Facility si Hernandez kagabi, bagay na inalmahan ng mga minority senator. Naging tensyonado ang debate ng mga senador hanggang sa magmosyon si Senator Jinggoy Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail. Sinang-ayunan nito ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang nagpahayag ng pagtuto. Inisyuhan na ng Department of Justice ng sabpina ang negosyanteng si Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at 60 iba pa para sa preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabongero sa susunod na linggo. Pinasabpina rin si dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 18 pulis. Kasama rin sa pinaharap sa mga reklamo ang magkapatid na Dondon at Ella Kim Patidongan. Sabi ng kampo ni Ang, bukas sila sa pagkakataong sagutin ng mga akusasyong binabato ni Dondon Patidongan. Hamon nila kay Patidongan lumabas mula sa likod ni Justice Secretary Remulla at patunayan sa pamamagitan ng ebidensya ang mga akusasyon nito. Si Barreto sinabing maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado. Patuloy pa naming kinukuha ang panig ni Estomo pero nauna na niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Meralco may bawas singil na 18 centavos per kilowatt-hour ngayong Setyembre. Katumbas ito ng savings na 37 pesos para sa bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Yun nga lang, may nakaamba naman daw na 32 centavos per kilowatt-hour na taas singil sa Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon. Body cameras gagamitin na rin ng MMDA sa No Contact Apprehension Program o NCAP sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila at sa mabuhay lanes. Ipapasuot ang mga ito sa bagong buong Swift Traffic Action Group o STAG para mabawasan ang face-to-face interaction at pakikipagtalo ng mga motorista sa mga traffic enforcer kapag may road clearing operation. DPWH Secretary Vince Dizon hiniling sa DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglanque. Pati na rin sa kanilang mga anak na sa paglalahad ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kahapon ay magkakasosyo sa MBB Global Properties Corporation. Nauna nang itinanggi noon ni Bunoan na may kinalaman siya sa mga ghost projects at sa substandard flood control project. Patuloy pa naming sinusubukang kunan ng pahayag sina Bernardo at Maglanque. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagpapaliwanagi ng COMELEC si Senator Cheese Escudero at ang may-ari ng isang construction company na contractor sa government flood control project. Kaugnay sa 30 million pesos na campaign donation noong kumandidato si Escudero noong 2022. May report si Ian Cruz. Nang tumakbong senador si Cheese Escudero noong 2022, isa sa nagbigay ng kontribusyon sa kanyang kampanya si Lawrence Lubiano. 30 million pesos ang kontribusyon ni Lubiano, batay sa idineklara ni Escudero sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. At ito rin ang sinabi ni Lubiano sa House hearing noong September 2. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Si Lubiano
ang may-ari ng kumpanyang Center Waste Construction and Development Incorporated na isa sa top 15 contractors na nabanggit ni Pangulong Marcos na naka-corner ng pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal magbigay ng campaign contribution ang sino mang may kontrata sa gobyerno. Ang COMELEC, una raw sisilbihan ng show cause order si Lubiano at isusunod si Escudero. Basta matanggap namin yung sagot regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So within this week din, sir, si SPG? Depende sa kung baka hindi depende kung kayo masasubmit ni Rubiano. Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Una nang sinulatan ng COMELEC ang DPWH para beripikahin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lubiano. Rubiano, I think, will be released by tomorrow. Although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen. But since we can use already the admission doon sa House, then gagamitin na. Ipapaliwanagin lang muna. So, bigyan namin siya ng 5 days. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Lubiano. Sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang iutos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Dagdag pa ni Garcia, iniimbestigahan nila ang 52 contractors na nag-donate sa iba pang kandidato noong 2022 elections. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Bangin, nagdire-diretso at nahulog ang isang dump truck na mag-aatid sana ng bato at buhangin sa lalawigan ng Iloilo. Ayon sa mga pulis, hindi na nakontrol ng driver ang truck matapos mawala ng preno. Pahirapan ang pagsagip sa driver na naipit sa truck. Sugatan siya at ang kanyang pahinante. Travel light sa mahigit 200 destinasyon na magaan din sa bulsa. Yan ang tampok sa isang travel expo na gaganapin sa huling linggo ng buwan. Kung saan pwedeng magbakasyon, panoorin sa report ni Katrina Son. Boracay at Baguio City. Diyan pangarap makapagbakasyon ng estudyanteng si Noemi Hinco. Pero pag naiisip niya ang gastos, baka raw manatiling pangarap na lang iyan. For me po kasi sa college student po, malakad po talaga siya. Medyo hadlang din po talaga siya. Boracay rin at Siargao ang target naman mapasyalan ng security guard naman na si Jericho Basi. Gusto ko po talaga mag-travel. Kaya naman po dumiskarte. Hanggat bata ka, mas malakas ka. Hanggat may opportunity po, grab niya na po. Kaya nang malamang may travel sales expo sa isang mall sa Ortigas sa September 26 to 28, hindi raw niya ito palalampasin. Even the low wage earners and even students actually can avail our promo packages in the expo. Malaki raw ang mura kung pre-booked ang flight o hotel. At kung ikaw ay newbie traveler o may mga katanungan sa lugar o bansa na pupuntahan, masasagot iyan sa mahigit 200 booths sa Expo, kabilang na ang sa Cebu, Siquijor, Bohol at Boracay. Boracay is Boracay na, no? Kanina nga sabi, World Beach na. Maganda kasi ang collaboration namin with the stakeholders, even the community. So halos ang tao sa Boracay naging tourista, no, sila oriented na. So yun ang isang malaking lamang natin sa kanila din. At kung gusto namang mag-out of the country, tiyak makakapamili ng iyong susunod na travel destination. Guam is first and foremost, we are a beach destination, but we are also a shopping destination. We have a lot of adventures waiting for everyone. Must visit is, of course, for the first timer is the Kuala Lumpur City Centre, the Twin Tower of Kuala Lumpur. There's a lot of theme park in Malaysia. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang mainit na labanan ni Pirena at Mitena. Super cool din behind the scenes. Sa post ni Rian Ramos, ipinasilip niya kung paano nila binuo ni Glyza De Castro ang eksena, bukod sa pinaghandaang fight scene. Nagsasanay na si Rian para sa benefit concert sa November, kasama ang BFF na si Michelle D. Ang vocal coach niya, ang Pinay soprano na si Jade Richo.
First project ni na Dustin Yu and Bianca De Vera ang pagbida nila sa music video ng kantang Kinakabahan ng bandang Lily. Dinaluhan din nila ang premiere nito. Excited na raw ang Dustbia na mapanood ng fans ang mga eksenang walang kahirap-hirap i-shoot dahil sa natural closeness nilang dalawa. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.